Ayan, welcome sa ating panibagong edisyon ng Tito Senpai Podcast kung saan napakaganda tong podcast na to. And we are in the episode 4. Ngayong umagang to, wherever you are around the globe, saan man kayo sulok ng mundo, umaga, araw, gabi, saan man kayong lupalop ng mundo. Ito ang napakagandang podcast ngayong araw na to kung saan may special guest tayo in a while. Maya-maya kaunti, makakasama rin natin ang ating special na panauhin. And then, kumustahin mo natin si Papi Rayam. Papi Rayam, kumusta dyan sa Canada? Okay naman dito, Papi. Ito na, mainit na. Mainit. At ngayon nga, yun nga, nabanggit mo, excited na ako dito sa ating guest na si Papi Aiki. Sa mga marami Yan. patututunan. Tsaka, Oh, tuloy-tuloy special. lang sa. Yeah. Okay, yan. Huwag natin patagalin pa ang ating special guest ngayong araw na to. Siya ang owner at co-founder ng GoPlot.ph kung saan napakagandang review ng mga kotse niya. Huwag natin patagalin pa. Mr. Isaac Atienza or Aiki. Nice to be here. Thank you Nice to for be the you. invite. Yun. Aiki, kamusta buhay-buhay ngayon? Okay naman, very busy ang automotive industry. Sobrang daming ganap ngayon. New cars to be excited about. A lot of hybrids, a lot of electric cars. Oh, nice. Yun. Yun. Aiki, alam namin na ito ay project mo lang dati, itong GoPlot.ph. Discuss mo na, paano ba mo ito nahilig sa kotse? Ano bang history nitong GoPlot.ph? So, it actually was my literature project sa DLSU. Tapos yung course ko actually, di ako literature in engineering. Layo. Engineering course ko. So malayo, di ba? Very malayo. Tapos, ayun, so out of feeling sa kotse, napalaki ko siya while doing my actual career, which initially was in production, nasa clutch parts making company. On the side, ginagawa ko rin to. Tapos ayun, lumaki na eventually noong 2018. That's I think the year I officially started GoPlot as a media entity talaga. Ayun, ayan. Ay, kasi itong GoPlot kasi anong unang hindi mo unforgettable na pinost mo? Kasi website-based lang tong GoPlot.ph, di ba? Ano yung unang features nyo? Naalala mo ba? Siguro my first car review was Mazda 2. That was my first car review. So Mazda's really been there talaga from the start na mag-support sa amin. Yun. Napanood ko yung kanya. Pumunta kayo sa Baguio, di ba? Nag-Mazda kayo ni... Yes, recently lang din. So till now, magandang support talaga. The relationship's really very fruitful. Yun. Yun. Aiki, kasi sa Pilipinas, marami mga kababayan natin, especially yung mga lalaki, mga kalalakihan natin na mahilig sa mga kotse, di ba? Especially ako, si Papi Rayam, si Papi Ramon, yung kotse. Kasi marami tayong mga company, aside sa iyo, aside sa GoPlot out, meron tayong Auto Industria, merong Pelkotse, Autodin. Yes. Anong pinagkaiba sa GoPlot out na wala sa ibang car company? Siguro what I strive for the most sa GoPlot.ph is on the visual part sa cinematography. Admittedly, I'm not the best host, kung sabihin natin. I was more on the videography, photography part. So I've focused a lot more talaga on that aspect. I guess siguro to compensate on let's just say I'm not the best in terms of hosting, so I would compensate it with the visuals, the cinematography. And I think ganda. Ganda, napanood ko yung mga videos mo doon sa sabi ko, ganda. Thank you. That's what I've been aiming for, the visuals talaga. Yun, yun kasi Papi Aiki, ngayong DNH kasi mahal ang gasolina, di ba? Kasi due to the Israel versus Iran war, nagkaroon tayo ng gasolina, taas ng presyo. Yung EV kasi, sprite hike ulit. EV, di ba, yung electric vehicles. Dito sa Pilipinas, may mga car na galing China na electric, yung Tesla, yung BYD, yung ibang car company pa. Anong take mo dito sa EV vehicles in the future? Actually, kasi I think so far this year, parang more than 50% ng mga kotse na review ko are electrified to some degree. So hybrid, pure electric, plug-in hybrid. Nice. I actually do like the electric cars, plug-in the electrified vehicles in general. Kasi they tend to, when done right, they do improve the performance of an internal combustion engine, makes it more efficient, mas responsive because wala kang gearbox with an electric vehicle. So wala ka ng downshift or whatever to anticipate. So when done right, it does improve
the car, and especially if the gas engine is at a selling point. For example, kasi let's be honest, a lot of automakers have spent so much R&D in isolating the internal combustion engine. So when you take that away, at hindi man siya part, for example, a Ferrari, Mm. the engine is part talaga of the experience. You want the noise, you want Yeah. the sound, di ba? Battle niya, iba yung feeling. Yeah. Correct, diba? So when you make that EV, okay, parang I think we're gonna have a character problem with the car. But kung hindi naman selling point yung gas engine, I think we can all agree naman na it does make a car better because it's quieter, more refined. I mean, luxury cars nga are quiet, and I think a lot of automakers are striving for that kind of refinement. So yeah, there's that part with an electrified car as well in terms of refinement. Yan. Shout out to Renz De Leon. Hi, Oy, hello, Sir Renz. Ike. Renz De Leon. Hi, sir. Mga fans mo to. Grabe naman yun. Yun. Basically, itong mga EV car ngayon, ano ba tong after parts nito? Kasi marami tayong car na nauuso nga, like BYD, like ibang car company pa, GEC. Paano ba to? Halimbawa, masiraan ka, para bang cellphone to na pwedeng palitan ng baterya or Laki ng battery na yan. Yeah. paano ba tong gagawin natin dito? Ano bang paano bang after sales nito before kung masira man to? So I'm not sure lang with the battery chemistry of BYD. Ang alam ko lang is that they're using the lithium iron phosphate battery, so LFP, not lithium ion. Hindi ko lang sure how that gets repaired since di ko pa na-evaluate, I guess, yung battery construction. But for the other brands with lithium ion batteries, kasi from what I remember, Kia before with the EV6, hindi siya the entire battery pack that you replace. So you just take out certain cells na may problema tayo, and from there, kasi diba, for example, in your phone, you have the battery health percentage, parang 75% battery life, ganyan-ganyan. So in a lithium ion, with the Kia EV6 for example, parang you just replace a certain cell na nag-degrade na, then that will bring it back to, let's say, 100% battery health, mga ganun. So not in the entire battery naman, just certain cells. Oh, nice. At least in that car, not sure with the others. May tanong ako, let's say, gaano ba katagal ang lifespan ng, let's say, battery ng isang EV, full electric car? Well, I've been reading mga articles din online about that, and sa dami ng, so this is most in the US or in Europe kasi that's where Tesla's been selling their EVs for more than 10 years at this point eh. Usually it would last the life of the car. Kung may degradation man, it's kasi malaki ang range ng mga Tesla eh. That's what they're known for. So even if with the degradation taken into account, kung meron man, ang laki pa rin ng range eh. And kung ma-replace man, kasi there's an 8-year warranty with batteries. And usually man, by the 8th year, minsan, we've already sold the car. Yeah. Let's say if you're one of those people who always wants to keep up with the best and the latest tech, mga ganun. So, ayun, so the warranty is kinda long naman, which gives us reassurance that the battery will last long. But based on studies naman, parang batteries do last more than 10 years, 15 years in fact. Sulit na. Yeah, sulit. Oo, Yes. Especially with the LFP, the advent of lithium iron phosphate ni BYD for example. Parang the LFP batteries known to be, like, even if a puncture the battery, that's what they're famous for eh. Hindi siya aapoy. Right? A puncture battery with the LFP battery ni BYD. Oh, okay. Kasi typically, pag gawa yung battery ganun, nagkakabutas, nagiging ano siya eh, parang mapoy, sumasabog. Mapoy, yes. That's called thermal runaway eh. Oo. So with Pero lithium iron, wala yun. Oh, okay ah. Sana nga magkaroon din dito niya kasi di ba nabalitaan niyo na nagkaroon nga ng parang tension yung US and Canada before. So yung mga si Elon, ano siya yung nasa US na siya. Tumaas ngayon yung ng Tesla dito, tumaas yung price. Let's say from 46,000 naging $100,000 na yata bentahan ngayon. Ang maganda, kaso ang problema, ayaw nilang i-open yung market ng China. Gusto pumasok ng BYD dito. Yes. Kaso hindi na ma-penetrate kasi hinaharang pa rin ni Trump. Sabi yeah, politics, basically. Yeah. Pero ang experience ko sa like beats niya yung acceleration niya, kuwari magkakarera kayo in a straight line pag tinapakan mo yung hindi na nagpapainit, diretso agad. Correct. Kasi there's no downshift to anticipate, wala ka ng build-up of power. It's there instantly eh. Yeah. EV. Pero ano ba siya tawag dito? Advisable ba siya sa Pinas compared to say
sobrang traffic. Paano kung bigla akong malobat? Paano yun? Well, yung lowbat part, I think that more has to do with the planning now of the owner Oo. sa trips niya. Pero ano naman, in Metro Manila, marami ng EV chargers. It's a lot eh. As in, Sa mall, almost SM, every... di ba? Oh, Yes, nice. yes. Almost every Oo. Ayala SM mall meron ng EV Oh, meron chargers. na? So, ang dami na. Oo, meron na, dami na. In fact, Kaya, they're free pa in the case of Oh. SM. Free pa? Okay oo, ah. libre yan. And then, ang nakagandahan doon, walang coding ang EV car. Yes, Kasi, di ba, electric. Oh, yun ang maganda. Oh. Actually, even hybrids, no coding rin. no coding. Kasi ngayon, ang problema ng mga tao, kasi, di ba, may NCAP na, di ba? And then, mahal na rin gasolina, mahal na rin yung mga, especially gasolina talaga. People are now transitioning to EV car, di ba? Correct me if I'm wrong, maraming taong gusto. Kasi yung BYD, JEC, GMC, lahat ng mga car company is have this EV car na mga variant na mga kotse. They're mostly China, actually. Mostly Chinese car. yeah. And then, Aiki, anong nakikita mo dito, Paps, sa EV dito sa future dito sa Pilipinas? I think it's, well, market acceptance, parang that's hard to predict kasi, di ko maano yung tao eh, how we're gonna accept EVs in general. But, from an energy standpoint, from a cost effectiveness standpoint, kasi at least with an EV, you're not anymore influenced masyado by geopolitical factors in terms of oil. Kasi for example, pag nagkaroon ng gera sa Middle East, Correct. oil, di ba? Exactly. So, even taking into account na Meralco is not the cheapest, let's say, in Southeast Asia in terms of electricity costs, it's a lot cheaper pa rin to charge an EV sa bahay mo yung connected ka sa Meralco than it is to gas up a car. I remember having a BMW i7, yung flagship na sedan ng BM. Malaki battery yun. That's a 110 kilowatt-hour battery or so. That only costed me mga around 950 pesos or 1,100 pesos to fully charge the car. Good for 650 kilometers. Oo. Of Yun. range. Ano bang pinakamurang EV car ngayon, Ike? Ano bang pinakamura sa market ngayon? Pinakamura, well, di ko lang maalala yung, pinakamura would be yung mga yung mga small city EVs na parang, for example, yung Jetour Ice Cream. Sina Doc RM. Sina Doc RM. Ang liit nun, di ba? Parang parang bum car lang yung kanya. Yes. But it's a nice small car, actually, to be fair to them naman. Then there's also the BYD Seagull. BYD Seagull. Magkano ngayon yan? Para sa mga viewers natin na pwede mo advisean sila na magkano ang mga range nito? Jetour Ice Cream, I guess, mga around almost 700,000, 690 siguro, mga ganun. Yung Seagull naman, that's Wigo size, so medyo bigger naman compared to the ice cream and can fit 4 people. That's around 890 or 910,000 yata, if I'm mistaken, around that price figure. So pretty good. Okay naman siya. Pwede na. Yeah. Tapos di ka pa magagas, tipid ka pa. Daming matitipid nun. And it's faster. I mean, kasi compared to an equivalent ICE car at its price point because instant torque, mga ganyan. Tutik papi. Kung naka-EV ka, ang daming maisasakay ng mga chicks dun. Kasi kakaiba ka sa daan. You stand out on the road. Kaya, Yun, bilang motoring media, Ike, ano mong pinaka-paborito mong kotse na drivean mo na hindi mo makakalimutan sa buong buhay mo? Recent lang to actually. Yung Thailand trip ko for Porsche. The Porsche 911 Carrera GTS. Dream car ko kasi 911. It's my ultimate dream car talaga eh. Then, worth mentioning na rin BMW M3 Touring, yung wagon ng BM na M3. Hindi ko sa wagon eh. I'm such a wagon fan. So, to make the M3 into a wagon, that's super, dream car din siya. Yun. Yun ka. Mas angas na, di ba? Pag drive mo yun. Pero ang problema nun, malakas bang konsumo sa gasolina nun, Ike? To be fair, for its performance, yung M3 Touring, 530 horsepower yung kotse, pero it was doing 9.6 kilometers per liter in my hand. So, pwede na for a car with that much power. Pwede na. Okay na yung per kilometer. Yun, shout out kay Brian Ray. Hello, Brian. Pa-shout out po, Boss Ikes. Yun.
Yan si Kande, nanonood din sa atin si Banawi Boys. Banawi Boys. You Si, know, si Alex, no? Let's go. Dami Oo, yung mga homies natin from Banawe, dyan sa may Quezon City. Ngayon kasi tag-ulan sa atin. Advisable, speaking of tag-ulan, Ike, advisable ba magdala ng kotse in this kind of weather? Kasi alam mo naman sa Pilipinas, by June, July, August, typhoon weather marami. Ano bang tips mo para Papayag. hindi malunod? Kasi last Saturday, maraming nalunod na kotse sa may Quezon Ave. Ano bang advice mo dyan? I think ano talaga, for that, you really have to, I guess, plan in advance kung ang location mo is flood prone, kung catch basin ba siya. Then kung umulan, I guess, be prepared na to park it at a higher ground. Kasi for example, parang yung ulan last weekend yata, yung nag-viral na picture ng Nissan Patrol. Tama na, we're Nissan talking about the Patrol, same oo. topic, di ba? Oh. Tawag dito, I think that's a matter of just planning na lang ahead on where to park the car. Ano lang, thunderstorm nga lang, it's not even a bagyo. Thunderstorm nga lang yun eh. Thunderstorm lang, ganun, grabe. Yeah, localized Oo. thunderstorm lang siya. Doesn't even, Pero, LP nag-viral or yun anything. yung Nissan Patrol, di ba? Lumubog mismo dun sa Quezon Avenue, di ba? Ang daming... At taas ng patrol, Ang taas nun. Yes, actually. So, talagang planning lang talaga, I think, Oo. on weather. Yun, hi to Mika Hello, Sembrano. Mika. Mika Sembrano. Hi, Mika. Yun, mga fans ni Aiken dito. Sikat Also, sa sikat naman si Papi. Ay, Grabe si Fernan, no? Fernan Mark Forande Albano pa shout out diyon si Fernan. Kasama Go, kasama mo Fernan. sa Go Flat Out, di ba? Sino ba mga kasama sa Go Flat Out PH? Hindi, actually ngayon at the moment, puro mga friends ko, mga freelance writers. So for example, shoutout ko din to, sina Bien Monteo, sina Diego Samson, tsaka sina Migo Miranda, sila yung mga freelance writers ngayon. shout out, guys. Yun, shout out dyan sa. And then, let's jump in sa another topic. Ay, alam namin single ka. Are you single now or you Teka, dating? single Hindi, ka ba? hindi, may girlfriend ako. Pangalan niya May si girlfriend. Hansel. Teka, parang Ah, hindi sinabi mo kanina. Hindi, joke lang. Joke lang. Yun. Tapos-away pa kayo. Yun, mga fans. Si Edward Mendoza. Shout out po. Grabe naman si Ed. Edward. Yun, si Ike. Ike, in your opinion ba, would you date someone who went through a whole phase? Kung, Papiriam, ano ba ang whole phase? Ano ibig sabihin nito? Di ko alam yan. Si Papi Ramon dapat yan eh. Ah. Yan yung feeling ko, ayan yung mga tipo ng, alam mo, landi-landian moments lang nung kabataan. Yung sobrang taas ng body count. Yun nga yung term nila ngayon sa mga mataas yung, ano yung body count mo? Dati nung tinatanong ako, ano body count mo? Ano ba ibig sabihin nun? Yung pala, yun yung marami ka nang napagdaanan. So, feeling ko ito sa tinatawag. Sexual experience, yun. Yeah. Yun. Ikaw, Ike, in your own opinion, ano bang, would you date someone who will be in the whole phase, kumbaga lumandi stage? Anong take mo dito? Siguro, importante naman for me is parang kung nagbago naman siya or parang, kasi parang that would honestly kind of make me wary, medyo worried in terms of loyalty, for example, or yung mga ganun. Pero, I guess, kung if she can prove na talagang nagbago siya or parang she's gonna be committed, yung parang ganun, like nagbago siya to be a better, siguro more loyal or just parang loyal person, I think, importante naman is how she is now, not yung past niya. Pass is pass. Yeah, pass is pass. Pass na pass. Kasi lahat naman tayo pwedeng magbago sa buhay, di ba? Kasi nobody's perfect in this world, di ba? Kaya nga nandyan si Jesus Christ sa atin sa maging sentro sa buhay natin. Kasi even si Papiria, may mga pinagdadaanan sa buhay. Ako rin, din sa mga ganun. Kaya wala naman tayong karapatan to judge someone na magiging kanata. Ayan, shout out to Daniel David. Mr. CEO of GM. Papi. Papi Daniel, yun. Balik tayo doon sa ating topic. Yun nga, everybody's naman. Everybody have an authority na magbago, di ba? Lahat naman tayo, there's no one na perfecto sa mundo. There's nobody's perfect, di ba? Ikaw, Papi, anong take mo dito, Paps? Sa akin, paano ko ba i-explain yung may asawa na kasi yun? Okay lang naman. Sigaya yung sinabi ni Papi Ike's na pass is pass. Depende naman kung paano mo i-handle yung situation. Tsaka syempre, if you're committed to a relationship naman, dapat mature ka na and mature din yung partner mo. So, technically, tapos na yung mga ganong phase talaga and you're looking forward na parang to build the future kasi that's
that's the goal naman talaga why you're into a relationship, di ba? It's Mhm. not to Tama play, naman. pero yeah, but to build Mm. something, which is end goal natin is to have a family, to have a kid, or someone na talagang nandyan sa atin for long term. Pero pero depende pa rin kasi minsan may mga magulang tayo na alam mo yun, hindi kailangan ganito, hindi ganyan. Tapos kung hindi ka naman conscious, ikaw ba, Papi Ike, tingin mo, let's say, yung babae na nililigawan mo is, let's say, ano siya, parang umikot na sa barkada. Pero na in love ka. Anong gagawin mo pag ganyung situation mo? Parang well, kung kampante naman ako to the girl na talagang as in talagang she's really changed na talaga, then I will really do my best na i-convince yung tropa, yung magulang na, hindi, this is nagbago na to, she's really in it for a long term, talagang she's there to build a relationship, to build a family. Yun, I guess talagang it's to help her. Willing ka ba na, ano mo sa, di ba, mga Pinoy, usually, yan, mga papangmata. Ay, Sir Jet. Uy, Si Jeff shout out, Reno. shout out. Hey, Sir Jet. You know, Sir Aiki, greetings from Ciramax Philippines. Mr. Jet Reno. Ano bang Ciramax? Ano ba to? Parang Ano yan, maganda Ay, yung, sumakit. yan yung tint yan, yan din yung pinakabit ko sa Mazda 6 wagon ko, yung Ceramax. Oh, tint yan. Maganda yan. Maganda siya for heat rejection. Ayan. Baka Sir, naman makakuha tayo ng Sir Jet Reno, baka naman na meron tayong kanya. Saan bang si Sir Jet? Saan bang kanito? Location niya? Sa well, the head office or the head branch is in Imus, Cavite. Pero meron na siyang branches Makati, Cebu yata, kung hindi nakakamali. Lapit lang. Papi, Makati, Jo. Lapit sa inyo. Oo, malapit sa atin yan. Saan si Sir Jet Reno? Yun, balik tayo doon sa question ni Papi Riam. Ike, anong masasabi mo doon? Ayun, kasi kunwari di ba, alam mo na yung mga Pinoy kapag nakita mapanghusga, hindi ko nila lahat, pero majority siguro, ganun. Kaya mo bang, let's say, tanggapin yung mga tingin sa'yo, let's say, ganun yung makakatuluyan? Ano naman, I guess I'm at a stage na parang I don't really have to impress, I guess, yung other people na parang, or I mean, if talagang they judge you in a negative way, basta alam mong nasa tama ka naman, I mean, parang that's not anymore for me to waste my energy on, I guess, so sabihin natin. Parang basta alam kong nasa tama naman si girl and nag-change siya for the better and more faithful na siya. That's the important part naman for me. Doesn't matter na I think for me kung what the other person would think. Ayun. Sabi ni Sir Jet Reno, sure, sir, no problem, willing to collaborate. Ayun. Pwede, Papi Jo, Dali natin yung mga kay Sir Jet, yung mga, ikaw, Papi Riam, problema, Canada si Papi Riam hindi pwedeng dalhin sasakyan sa Pilipinas babahin. Babahayan yun. Babahin. Pag-uwi ko na lang, baka next year. Ayun, dalhin nyo na sa Ceramax sa Philippines, yung mga kotse patent, yung mga tent, manyak tent, di ba? Pwede ganun, sobrang, may ganun. May mga shades nga naman sila. Papi Ike, mga manyak tent na ganun. Kasi nung 90s. Yung mga dark tent. Uso pa ba yung manyak tent? Well, I still see cars dark tent ngayon na ganun. Pero di ba mahilig? Pwede pa ba tips sa atin ngayon sa tips sa EDSA? Di ba pinagbawal na yata yun? Inuhuli or hindi? That I don't recall kung may ba tayong rule against that. Kasi naalala ko dati, pinara, nung bago kami umalis, pinara ako sabi, sir, ang dilim ng tint niyo, dapat ano lang. Talaga, sir, may batas bang ganun? Okay, sige. Sorry. That I'm not sure actually in the Philippines case kung meron. That's a good question for me to even study about. Kasi di ba, dati na, back in the 90s kasi, 90s babies ako, yung mga nakikita ko sa EDSA before is, madilim sobra, 'di ba, sa mga parking lot, doon nagmo-mall yung iba doon yung sobrang dilim kasi gawain, no? Hindi, yun talaga na-observe mo dati, and then yung gwardiya sa mall, magtataka siya na ikaw na lang mag-isa sa parking lot, kaya yun yung mga nauso yung pero sobrang dilim noon, yung manyak tent na hindi mo na makita yung paligid mo, kaya yun. Speaking of manyak tent, yung mga millennials ngayon, 'di ba? Yung mga Gen Z, ikaw ba millennial ka ba or Gen Z ka? Ito ko na ba, Papi? Feeling ko magkaedad lang yata tayo kung 90s baby ka kasi 95 ako 39 na ako Ikaw, Paps. Ano lang ako, 29. 29 years ago.
10 years ago. Ayun. 10 years ago. Yun. 30 ako, Oh, 30 kung gano'n. 30 yun, oh. Kasi napapansin mo 'di ba itong mga millennials ngayon, pinipili nila maging single or maging, walang anak kasi noon DNA days, maraming mga millennials, mga bata na mas pinili nila Mm. mag-isa, mga, career goals na ginagawa nila. Bakit, Travel. travel, gano'n. Anong tingin mo dito, Papi Aiki, sa bakit pinipili na mag-isa o maging single o piniling walang maging anak itong mga millennials o mga Gen Z natin? Parang feeling ko this has to do with, I guess, a lot of factors. Like, siguro one could be economic. Sabihin natin na, let's be honest, mahal talaga magkaroon ng anak. Totoo Education yan. expensive. Totoo yan. Sir, ay, Yan, yan. Sabi ni Sir Jet Reno, as for now, sir, medyo vague po ang ruling nila sa shades ng tent. Basta wag lang na super dark sa windshield. We would suggest light dark or medium dark sa windshield. Then sa windows, you can do the darkest shades Yun. naman. Okay, kay Papi Jet talaga ako magpapakapit pagbalik ko Oh, para Ceramax. para Ceramax Philippines. And also we Yeah. have shout out kay Byron Byron. Sylvester. Pogi. Grabe naman. Hi, Opa. Kuya Pogi Bay. pala ni Sir Aiki. Yan. Ay, balik tayo Hi, dun Kuya sa Bay. ano bang kan mo doon, suggestion mo or takes mo doon sa bakit yung mga Gen Z or millennial ngayon pinipili mo lang anak o maging single na lang? Feeling ko ano talaga, multiple factors. Siguro once economic, yun nga yung mahal Mahal. magpaaral, pagkain. Ka na maganap. Yes. Tsaka parang, I think we're also in a phase, I think there's a lot of us in our generation na parang would rather spend our money to fulfill yung mga pangarap natin hindi natupad nung bata tayo. For example, yung traveling, mga material objects, for example. I think factor din yung paano ba to, self-esteem, self-happiness, ganun, parang ganun. Parang they wanna focus more on fulfilling their childhood dreams na na hindi na fulfill. Kasi comment ko nakita parang they'd rather spend on cars, they'd rather spend on nice vacations, houses, mga ganyan. Ito, kasi lahat yan, pag nagkaanak ka, 360, may matiflip talaga yung buhay mo. Ibang-iba talaga. As in, ibang-iba. Yung mga trip mo na, vacation or cars or whatever, sa anak mo na lang. Unless siguro na, let's say, super yaman mo or talagang you have extra money to, to do those things. Pero yung pinakamalaking mas yung time din eh. So you need to a lot of time. May anak ka na. So there are hobbies talaga na need mong bitawan or need mong bawasan. Yes, yun din. Yun din nakikita ko. And then, one more factor din kasi nakikita ko sa ngayong panahon to, yung mga kabataan or Gen Z kasi, mas pinipili nila yung career over maging in a relationship. Kasi yung iba kasi career focus or career oriented sila ngayon. And then, may gusto silang marating sa buhay talaga. And then yung iba, fitness goals, ganun, career goals, travel goals, maraming gusto nilang gawin. And naset aside nila yung pagiging family, magtayo ng sariling family because nowadays ang daming pwedeng gawin mga hashtag career squad goals, hashtag serve ko to. Maraming ganun na pwedeng Tinom nga din ako, nakikita ko kay Papi Ike. yun yung problem. Yun yung problema. Building the family or hindi na priorities ng iba kasi like on our nung 70s and 80s yung mga old school natin Paramihan dati. Paramihan ng anak, paramihan nag-aasawa yung tatay ko 19 years old, 20 years old, nag-asawa na before. And then ngayon kasi nakikita mo sa generation natin or sa Gen Z or millennial, set aside na yung career na kasi ang dami kasi pwedeng paglibangan for nowadays. And then yung priority nga to build a family is hindi na siya priority talaga. And then sana dumating yung panahon na ma-realize kasi masarap din magkapamilya. Kasi si Papi Riam, tingin mo masarap pa magkipamilya kasi ikaw lang yung family man dito sa atin. Anong tingin mo sa maging family? Ano man take mo dito? Titignan ko muna kung di asawa ko sa likod. Okay, sige, safe tayo, safe. Okay. Safe. Masarap na mahirap. Especially pag may ka na may, uy, si Aaron. Aaron Daniel C. Aba, si Sir Isaac, pala si Pap Jo. Hello, Aaron Daniel C. Shoutout kay Papi Aaron, shoutout. Oh, yan.
Ayun, papi, yun nga, sinasabi ko, masarap na mahirap kasi yun nga, kailangan mo ng commitment, kailangan mo ng oras sa bata. And then, minsan may work ka pa, so may side hustle ka pa, let's say, vlog ka or whatever you're doing. Kailangan mo talagang maging pasensyoso, kailangan habangin pasensya mo, tayo na, sobrang kailangan habangin pasensya mo. Taka nga ako sa mga Gen Z ngayon, di ba sabi mo kanina, maraming silang gustong marating. Malayo na gustong marating. Dati ako, nung bata ako, ang pangarap ko ng marating, Baguio eh. Ngayon, feeling ko, yung panahon ni Papi ay, yung pangarap to, mga US na gusto marating yun. Ayaw na talaga. Pero ikaw pa, Papi ay, ano tingin mo? Gusto mo bang magkaanak? Or ano ba goal mo, let's say, in the near future? Gusto ko talaga magkaroon ng family actually. Gusto ko magkaroon. And parang ano naman siya. Feeling ko naman we're able kami ng girlfriend ko. We're kind of able to prepare for it naman in that eventuality. Magpapakasal ka na ba or malayo pa? Keeping that into a secret. Baka nakikinig siya dito. Surpresa dapat yun eh. Wala pa. Na-on the spot. Pero wala. Abangan na lang natin, Papi Ike, kung for the near future kasi alam mo naman, di ba? And then, nakita ko rin dito sa pagiging, minsan yung mga millennials kasi maraming iniisip and then maraming gustong marating and then wala talaga eh. Ganon talagang panahon ngayon and let's say na sana ma-realize nila na dumating man yung panahon na magiging set aside nila yung family and then maging, anong sabi nga ng mga matatanda before, lumagay ka na sa tahimik, di ba? Ay, akala ko collect and collect then select. Di ba yun? Di ba naman? Kasi yung iba, yan. yung iba naman ganun, collect and select. Pero mahirap din pag ganun kung collect and select ka rin eh. Mahirap sa panahon ngayon, kailangan mo rin minsan magseryoso na rin eh. Kasi minsan naiinggit ka rin sa mga tao nakikita mo sa mall with their kids and the family. Pero siguro naniniwala rin ako na may mga tao talagang pinanganak na single talaga, di ba? Ouch. Meron naman talaga actually, ang alam ko. Like, talagang there's really people talaga na meant to be single. Hi to Alex Lim. Pa-flex naman po na. Pa-flex po ng Francis. Grabe naman po. Patingin ng bicep. Bicep daw pa. Kasi nag-gym to si Papi Ike. Ulit. Bicep reveal. Bicep reveal. Bicep reveal. Bicep reveal. Bicep daw, yan o. Ayun. Laki na o. Yun na. Tuwing kailan ka ba nag-gym, Papi Ikes? Basta minimum 3 times a week. Uy! Para push-pull legs. Consistent, Papi. Consistent. Nice. Oo, pero di ba nag-lose ka ng ilang weight? Ilang pounds ka nag-lose? Din yun, malaki rin. Parang since 2020, that was 20 kilos. Grabe, laki nun 20 kilos. Since 2020. So, over a 5-year period. Yun. And okay na ako. Ayun, okay na ako. Si Alex Lim. Baka gusto pa ni Papi Alex, magkabilang bicep dapat. Both bicep. Both bicep. Yun. Pwede pa na-request ang... Black Sando daw. Yan, si Sando guy to si Papi Ike. Nagsasando lang. Bakit magsasando pa? Wag na. No sando reveal na. Yun. Grabe naman itong viewers natin. Yun. Gan ba? Pangarap mo magka-abs or may abs ka na ngayon? Let's just say, I'm not... Siguro I need to get leaner. Yun lang sabihin natin. I need to get leaner pa para makita. Ang hirap ng diet niyan. Pag gusto mo ang hirap niyan. Yeah, you're correct. Yeah, the discipline for a low body fat percentage. Yeah, dapat, kailangan mga at least 15 siguro para matuyuin yes. naman. Sobra talaga, 'di ba? 'Di ba Ike, sa atin sa industry ng motoring media, may mga taong mga haters sa iyo, 'di ba? Minsan let's jump in yung mga taong ayaw sa iyo. People are sometimes like you. You cannot please everyone talaga sa mundong to. Exactly. Ano yung mga salitang masakit pakinggan pero kailangan mo marinig? May experience ka na ba doon na Ikes na mga ganon? Sa motor media, sa buhay natin, anong tingin mo dito? Kasi siguro I've learned how to filter between yung constructive criticism and yung parang talagang all-out bashing lang talaga na walang saysay talaga. So yung former naman, I think that's what you really need to hear and be able to listen to kasi that's already a reflection of your personality kung it's constructive criticism, talagang
there's something na talagang may baguhin ka talaga sa sarili mo. For example, you did something wrong to another person, Mm. ganun, or ayun. So, parang that's something that you need to hear. Yun namang other one, which is yung mga bashing na lang yun eh. So parang wala namang value adding to Wala your na, life. makapagsalita lang ako. Exactly. So yun naman, parang I guess I've learned how to filter between bashing and constructive criticism naman. Yun. Kasi alam ko, Alex, matagal na kitang kilala eh. Wala kang, friendly kang tao eh. Meron ka bang unforgettable na salitang binitiwan ng isang tao na naging tulay na maging malakas ka ngayon? Kasi, syempre, sa tagal mo sa industry sa motoring media, may mga, ka ba, may mga time ba, anong pinakamasakit mong narinig salita para sa'yo, sa ibang tao? Feeling ko, fortunate enough na parang wala naman sa motoring industry natin. Parang wala naman. Pero sa buhay, anong pinakamalaking masakit na salita na tanggap mo? Masakit. Break na tayo, hindi naman. Yan, break Yun, tayo. Masakit yun, masakit yun. Ang taba mo, ganun. Anong pinaka masakit na salita na naging naging fuel mo na paging successful ka sa buhay? Siguro meron mga there are a few, pero I guess I don't recall the exact word kung ano yung talaga sa buhay ko. But I mean, there really are a few that have helped me change for the better naman. Tama. Gusto ko nga yung mindset ni Papi Ike na kapag sinabihan ka ng ganito, use it as a fuel na para to better yourself or your craft. Kasi may mga ibang, alam nyo, millennials or Gen Z na kapag sinabihan mo ng ganito, talagang dinadamdam nila to the sense na parang nasisira yung buhay, suicide, mga ganyan. Yun yung napapansin kong trend ngayon sa mga kabataan, parang emotionally unstable sila. Tapos yun nga, na-inflate pa yung word na snowflake, mga ganyan. Wala kung gaano katotoo yun, pero yun yung napapansin ko. Actually, pero I think talagang yun talaga, it's for you to filter out talaga yung bashing on constructive criticism eh. Parang yun talaga yung importante, I think din. Yeah. Ikaw pa, Papi Jo, kamusta ka? Ikaw? Ako kasi marami akong mga masasakit na salita during those days. Mayroon nagsabi sa akin na wala ka mararating sa buhay, hanggang dyan ka na lang. Or parang kasi before, marami akong mga classmate before na binubuli ako. Minsan sasabihin sa'yo na hanggang dyan ka na lang, wala ka mararating. Kasi dati, pangarap kong pumunta kasi we're from Cagayan de Oro. Sa province kasi, is kailangan mong umasenso ka rin to prove yourself na may mararating ka sa buhay kasi yun, maraming salita na parang diyan ka na lang, walang kwentang tao, hanggang ganyan ka na lang. Pero I proved to them na kahit papaano may narating naman ako sa buhay na napasok tayo sa radio, sa media industry, and then meron din tayong mga ginawa na okay din. Masakit siya kasi come from the people sa mga pinsan mo, relatives mo, yun ang masakit tanggapin talaga. Yun yung someone na sana nagtiwala sila sa akin, pero those words na masasakit is making you a fuel na para i-prove sa kanila, hindi, panto, hindi lang ako dito, may mararating din ako. Kasi, di ba, marami nagsasabi like sila, Walt Disney, yung mga walang creativity daw, pero tignan mo naman si Walt Disney, build an empire lang, build at Disney, di ba? Yung si Bill Gates, sila Elon Musk, ang daming famous sa tao because those words, yun nagiging kanila nagiging fuel, nagiging inspiration nila sa buhay na para may patunayan sila. Kaya yun talaga. Pero yun nga, sa akin, Ike's, Papi, Rayam, minsan yung mga millennials, pagsabihan mo lang konti, ayaw na nila. Kaya minsan ayaw, anong take nyo dito? Bakit ayaw ng mga kabataan pagsabihin sila ngayon? Pili ko daw si Ike makaka-relate dito, mas bata sa atin to eh. Ayan na. Ay, teka lang, shoutout tayo. Teka lang, wait lang. Ayun, grabe naman nakaba na sinabi ni Kuya Bay. Pa-flex. Yan, Brian Silvestico. Vouch ko lang si Ike, super genuine and nice guy, very passionate sa craft niya. Wala kang talagang masasabi na masama about him. Siguro yung mga corny na joke lang. Teka lang, pasample nga ng joke para maano kaya, para mapasyon din, pasample nga. Ano bang joke gusto mo dito, Ike? Ba't ka? Dapat itaas sa comment randomly para parang di mo makaisip ngayon eh. Kapag pilit, mahirap. Pag pilit, mahirap. Oo nga.
Mahirap talaga. Yun, balik tayo dun sa ano bang take mo dun sa mga millennials? Bakit ayaw nila ng criticism, constructive, Criticism. Oo. constructive Parang criticism. feeling Ano ba? ko, we've come to a point na I guess, we tolerate so much lang talaga ng mga values and principles minsan na Wag daw, Aiki, it becomes Papio. pride, becomes out of pride. Wag po. Honestly. Wag po Si daw. Mike, Grabe si- Mike, Ano Mike ginawa mo Asimca. kay Mike? Ano ginawa mo? Ikaw. Feeling ko Bad isa boy. joke yan eh, yung magjo-joke ako. wag po daw sabi ni Mike. Yun, Alex, balik tayo Pero, dun sa pero feeling ko it has to do with I guess yung we're just tolerating so much stuff these days na parang minsan yung mali tsaka yung what's morally wrong talaga and subjectively wrong parang nabublur yung linya ko sabihin natin. So parang it becomes parang I guess it's more on that. Yun, si Fernan Mark Florande Albano, Aiki, favorite joker. Let's go. Lumalabas yung atonin na kulay ng mga Ayan na. Yung mga kaibigan, ayan na. Ikaw, Papi Riam, ang tingin mo dito sa mga millennials natin, mga snowflakes, kumbaga na ayaw nila ng constructive criticism. Ano bang tingin mo doon? Ba't ayaw nila pagsabihan? Tingin ko kasi, parang isa mga kabataan ngayon siguro makaka-receive tayo ng bash dito pero it's the truth na masyado kasi silang sheltered and gusto lang nilang marinig yung gusto nilang marinig. Ayaw nila ng na kino-correct mo sila. So parang sa kanila andun yung sense of validation na ako to, I'm unique in my own way. Hindi mo ako pwedeng criticize. Mga ganung term na kapag sinabihan mo ako nito, ouch. Hindi ka open-minded or nakalimutan ko yung term na parang nakalimutan ko yung term pero may ginagamit silang term na parang kalimutan ko pero feeling ko yan, yung something na parang sorry ganito ako I'm this way, parang ganon. Parang ganon sila sana hindi mo sila pwede kasi ngayon yung mga kabataan dati naalala ko sa school pag pinagalitan ka it's okay kasi wala kang assignment pinalabas ka ngayon putek napapanood sa TV pagalitan mo lang yung ganito yan mo na deconstructive pala pwede isulat mo na magagamit natin yan. Bing Biloso, baka gusto nila ng constructive criticism. Pwede po itong Aiki joke. Hello po. Enjoying the podcast episode yan. Si Miss Bing. Kailan naman si Miss Bing, Aikes? Churchmate niya si Bing. Teka, pagkabit-bahay kayo ni Papi Joe, malting magalamit ng bahay. Laguna si Laguna Papi ako. Aiki. Laguna yan si Papi Aiki, Makati ako. Pero anong church mo, Aikes? Pilgrim Community Church. Sa Manila, di ba? Yes, sa Cubao po. Sa Cubao, yun. Tuwing may church ka, pumupunta ka pa ng Manila. Pero naman, since Sunday naman, it's a very nice drive naman. Nice. Part of the appeal. Review na din. Pwede ka na kumatok sa SFM. Yun. Mag-shoutout tayo, Carl Daniel. Ano ginagawa mo dyan? Feeling ko si Papi ay may commitment ngayon lang hindi sumipot nakita ng mga kaibigan. Feeling ko sinabi, may sakit ako ngayon, yung napanood, nag-live. Huli. Yun. Sa kanila. Yun. Kasi maraming kaibigan to si Ix. Alam ko si Ix, nakikita ko sa Instagram stories mo. Ang dami mong friends Ikaw parang ito yung taong walang kalaban Ang dami mong friends Mr. Congeniality. Oo. Alam ko isa lang kalaban niya yung best friend niya Wait lang. Teka, naglalaglag si Jojo. Pero wala yun Yung si Carl Daniel, Balo yun. Teka, uso pa ba Valorant? Uso pa? Balo dalaw, sabi ni Yes, naglalaro pa rin ako ng Valorant. Nice. OG na. Valorant, yan. Yun, at okay, at dyan po nagtatapos Ano ba naman yan? Nabitin ako. Grabe. Dahil gusto ko pang marinig yung joke ni Papi. Ix yun. Papi Ix, maraming salamat. Thank you for joining us sa guesting sa podcast sa Tito Senpai Episode 4. Si Mr. Aiki Ace at yan sa... Masarap ko si Papi Aiki.
Papi Aiki, may gusto ka bang i-promote? Anong gusto mong sabihin? I-promote mo yung social media mo, yung mga events mo, upcoming events. Yan. Sige. So, ano lang, like and support Go Flatout PH po. May mga upcoming reviews po tayo. Very exciting cars to reveal on YouTube. And shoutout din po sa ating friends sa Nuvali Run Club na kung taga Nuvali po kayo, baka gusto pong sumali sa Nuvali Run Club po. And we meet every 4:30 p.m. sa Uniqlo, Nuvali. Alam, Yun, just yun. wanted to plug that in. May Yun. beer daw ba doon, sabi ni Papi Jojo? May ano ba yun? May beer daw sa Wala. Walang kanyan. Natural takbo lang talaga yan, di ba? Yung, ito ba, Ix, yung Nuvali Club, membership ba to or free ba to? Hindi, free for all lang siya, free for all. Free for all yun. Ano pang gusto mo i-promote, Ix? Ano pang follow ka? Social media mo? Yung Go Flatout page, that's about it. Yun lang, wala nang iba. And then yun, maraming salamat, Ix. Thank you so much sa pag-guest sa Tito Senpai Podcast. And then, Papiria, may gusto ka bang ibatiin or yung sa mo? Pinoy Recap, di ba? Oo, paki-follow yung bagong page ko na nahack yung isa, yung luma, yung laki pa naman, sayang. Pero thank you kay Papi Ike. Sa susunod ulit, sobrang enjoy. Kaya lang, Thank you napipit tayo din. sa oras. Yun. Andyan po nagtatapos ang ating Tito Senpai episode 4, si Isaac. At then, don't forget to download us sa Spotify, Tito Senpai, Yes. Facebook page, Tito Senpai, and then sa akin na rin, Jojo Love Survivor, and sa YouTube channel namin, Tito Senpai. Download the podcast. Mamaya, meron na itong mamaya. Thank you again, Ike. Salamat. Maraming salamat. At Thank dyan you po as well. nagtatapos ang ating Tito Senpai Podcast. Maraming salamat. Goodbye and Thank you. see you next time. Thank you. Bye-bye. See you. See you.